Kunot ang noo at tahimik lamang na tinitingnan ni Asmon si Mabel habang kausap nito ang waiter ng restaurant na pinapasokan nila na nasa loob lang din ng Imperial Palace. Ang mahal naman ng mga pagkain dito, tila nahiya pang saad niya pagkuway, tinapunan ng tingin ang binata. Don't mind the price, just order what you want. Ani nito. Sabi mo yan ha? Sabi niya at ngumiti pa ba ito bago muling tiningnan ang waiter. Bigyan mo ako nito sir. Anya at nagsimula ng magturo sa mga pagkaing pangalan pa lang ay mukhang masarap na para sa kanya. Pati ito at ito rin oh. Ito rin mukhang masarap. Ito rin. Anya nagkukumahog naman ang waiter na ilista ang mga itinuro niyang pagkain. Pati itong dessert na ito. Ito tapos ito. Yun lang. Nakakahiya na kasi sa kanya. Anya lang umiti pa ulit sa binata na ngayon ay nakamaang na sa kanya. Hindi makapaniwala ang itsura nito habang nakatitig sa kanya. Okay lang ba yun sir? Tanong niya rito. Yeah, I'm fine. Buntong hiningang sagot ni Asmon. Baka gusto mong dagdagan pa ang order mo. Hindi ka naman gutom yata eh. Di ba sabi mo kanina? I mean, mukhang kulang pa ata yan saad nito sa kanya. Nako, okay na po yun sir. Hindi naman po ako malakas kumain eh. Saka, nagda-diet din ako. Anya, she really unbelievable sa isip-isip ni Asmon. How about you sir? Ano pong order nyo? Tanong ng waiter sa binata. Just give me a glass of water. Mabilis namang salubong ang kanyang mga kilay habang nakatingin sa mukha ng binata. Diet ka rin sir? Tanong niya. Akala ko po naman kakain ka. Kaya inaya mo akong mag-lunch, dagdag pa niya. Pilit nang ngiti naman ang ibinigay ng binata sa kanya bago suminya sa waiter na okay na ang order niya. So, kung sakali pong bibigyan mo ako ng trabaho, anong trabaho naman pong ibibigay niyo sa akin? Sir, maya-maya tanong niya rito. Well, for now hindi ko pa alam and I think about it later. Baka naman modus ka talaga. I told you, I'm not. Inis na saad nito. Why? She kept saying na modus ako. Mukha ba akong modus? Tanong na isipan nito. Lihim na napailing na lamang ito. Sa totoo lang sir, nakapagtataka lang po kasi nang gusto niyo po akong tulungan na magkaroon ng trabaho. Ang totoo naman yan ay hindi po tayo personal na magkakilala. Ani Mabel. That's why I introduced myself to you earlier para makilala mo ako. Pero hindi po talaga kayo recruiter o networking? Tanong niyang muli habang magkasalubong pa ang kanyang kilay. Aba, naninigurado lang ako ano. Anong malay ko nga eh. Sa panahon ngayon, laganap ng scammer, modus at kung ano-ano pa. Aniya sa sarili habang mataman pa rin nakatitig sa gwapong mukha ng binata. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang pinakawala ni Asmon sa ere dahil sa makulit na babaeng to. Hindi rin ito alam kung bakit sa dinarami-dami ng babaeng pwede nitong lapitan at kaaliwan ay sa babaeng ito pa ito lumapit at na-entertain talaga siya. Well, she's funny at hindi pa nito nakikita sa mga babaeng naka-fling nito ang pagiging nakakatawa nito. She's the type of a girl na parang totoo at walang kaartehan sa katawan na kahit buong maghapon mong makasama ay hindi ka mabuburyong at patatawanin ka lang. She's different. Alam mo, Sir Teo, Asmon, mabilis na saad nito, dahilan upang maputol siya sa pagsasalita. Just call me Asmon. Dagdag pa na nagtama ang paningin nila. Ipangalan mo rin naman ang Teo, di po ba? Tanong niya. Yeah, but I want you to call me Asmon. Giit pa nito. Ang arte mo naman po, sir. Isa trip kitang tawaging Teo eh. Pakialam mo po ba? Napaismid pang saad niya. Seryosong tinitigan siya ni Asmon. Damn it, sa isip-isip nito. Sa tanang buhay nito, no one called him that way, except his mom. At ayaw na ayaw nitong naririnig ang pangalan nitong yun. Mas gusto ba nitong tinatawag siyang Asmon ng mga kaibigan at kakilala niya. So, ayun nga po Sir Teo, lihim na napabuntong hininga muli ng malalim si Asmon dahil sa muling pagtawag ng dalaga rito ng Teo. Hindi lang pala ito makulit na babae, matigas din ang ulo, muling naisaloob niya. Pero parang may kawig po kayong model, Anya, at ipinatong pa niya sa gilid ng lamesa ang dalawang siko niya at mas lalong pinakatitigan ang mukha ng binata. A model? I'm not a model. Hindi.
Alam ko po model kayo eh. Nakita ko po ang tsura niyo dati. Giit pa niya. Maya-maya ay tumayo siya sa kanyang pwesto at lumapit sa tabi ng binata. Walang paalam at pag-aalinlangan na hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito at pinakatitigyang mabuti. Anya na maalala niya kung saan niya nakita ang mukha nito. Naalala ko na po at muli siyang bumalik sa kanyang pwesto. Kunot ang noo at nawiwerdohan namang nakatitig lamang ang binata sa dalaga. Pinunasan din ito ang mukha na gamit ang mga palad nito. Alam ko na, kayo po yung model ng mga brief, di po ba? Yung sa isang brochure, doon ko po kayo nakita. Kamukhang kamukha mo. At nagmamadaling kinuha ang kanyang shoulder bag. May kung ano siyang hinahanap doon. Ito po nang mailabas niya ang brochure, muli siyang tumayo sa kanyang pwesto at lumapit ulit sa binata. Binuklat niya ang brochure at hinanap ang lalaking sinasabi niyang kamukha ng binata. Ayan po sir tinuro pa niya ang lalaking nasa picture at nakabrief lang. Ang ganda ng katawan naglalakihan ng muscle sa braso at binti. May six-pack abs nang gagalaiti ang malapad at mabato nitong dibdib. Ang gwapo, ang perfect. Bumuntong hiningang napapikit na lamang ng mariin si Asmon. Pagkuway na pahawak sa sentido nito. Tama ba na nilapitan pa niya ang babaeng to? Tama ba na kinausap at inaya pa niya itong kumain ng lunch? Mukhang nakakapagsisi yata. Hindi po ba talaga ikaw, sir? Tanong niya muli rito. It's not me. Kayo po ito tingnan mo, sabi pa niya. At itinampat sa mukha ng binata ang hawak na brochure. Tiningnan niyang maigi ang mukha ng dalawang lalaki. Kayong-kayo nga sir, nakangiting pang saad niya. Psst, just go back to your seat, Mabel. Nagtitimpi-tila na uubusan ng bait na saad ni Asmon. Nang makita nito ang mga kalapit nilang lamesa, ay nakatingin na rin sa kanilang dalawa. Paano ba namang hindi titingin sa kanila ang mga ito kung ganitong kakulit ang babaeng kasama mo? Muling napabunting hininga na malalim ang binata. Pagkuway kinuha sa kamay niya ang hawak niyang brochure. Inihulog nito yun sa ilalim ng lamesa at inapakan. What are you doing? Nainis na tanong pa nito. Nagulat naman siya sa ginagawa ng binata. Ipinapakita ko lang po sa inyo ang I told you it's not me. Seryosong tingin ang biglang ibinigay ni Asmon sa kanya dahilan upang tumahimik siyang bigla. Sorry po sir, saad na lamang niya at nagbaba ng mukha. Why do you have this? Maya-maya tanong ulit ni Asmon. Mabilis naman siyang nag-angat ng mukha upang muling tingnan ang binata. Mabilis ding sumilay ang ngiti niya sa mga labi. Nagpapa-order din po ako niyan sir. Dagdag kita po kasi kailangan pong kumayod para sa pamilya, sabi niya. Wala sa sariling naialis ni Asmon ang paa mula sa pagkakaapak sa kawawang brochure na nasa ilalim ng lamesa habang matamang nakatitig pa rin sa kanya. Maya-maya yumuko ito upang kunin yun. Binuklat nito yun para muling tingnan ang lalaking sinasabi niya na kamukha ng binata. Makaraan ang ilang segundong pagtitig doon ay muli iyong itiniklop ni Asmon at iniabot sa kanya. Here, gusto niyo po bang umorder sir? Muling nagsalubong ang mga kilay ng binata kasabay ng pagtagis ng bagang nito. Damit, bakit ba sobrang kulit ng babaeng ito? Naiinis na bubulong-bulong nito sa sarili. Naaawa na sana ito kanina dahil sa sipag nito magtrabaho para sa pamilya nito. Ang kulit lang sobra. I don't wear brief. Saan nito? Biglang nalaki ang mga mata niya. Napasinghap pa siya at napatutup sa kanyang bibig. Po, pabulong na tanong niya. Ibig pong sabihin, bigla siyang napatikom ang bibig. Hoy Mabel, magdahan-dahan ka nga dyan. Akala mo naman hindi ka babae at hindi lalaki ang kausap mo. Naku, kung nandito lang ang datay mo, kanina ka pa nakurot ng singit mo. Anyang kanyang isipan. Paano naman kasi kung ano-ano nang pumapasok sa isipan niya dahil sa sinabi ng binata na hindi ito nagsusuot ng brief. What? Nainis na tanong ni Asmon. Napahigik na lamang siya habang pinamumulahan ng mga pisngi. Ito na po pala ang order natin Sir Teo. Saad niya nang makita ang tatlong waiter na papalapit sa pwesto nila. Stay order ko po pala. Tubig lang naman po ang order nyo Dagdag pa niya. Here's your order ma'am sir. Anang waiter nang mailapag na sa lamesa ang mga pagkain. Enjoy your meal. Salamat po. Wow, ang sasarap nila. Tila bigla siyang nagutom nang husto nang maamoy niya ang mabangong pagkaing nakahain sa harapan niya. Mas lalong kumalam ang kanyang tiyan.
Kain na po tayo, sir. Share na po tayo nito. Huwag po kayong mahiya sa akin. Nakangiti pang saad niya sa binata. Napapailing na lamang si Asmon. Kakaiba talaga ang babaeng ito. Ito pa talaga ang sinabihan na huwag mahihiya, samantalang ito naman ang magbabayad sa sandamakmak na order niya. Pero sa kabilang banda niyon ay nagpapasalamat na rin ang binata sa sinabi ng dalaga. Ang buong akala nito kanina ay si Mabel lamang ang kakain sa ini-order nitong pagkadami-dami. Napangiti ito. Are you done? Tanong ni Asmon sa kanya. Opo sir, busog na po ako. Sagot niya matapos uminom ng tubig. Salamat po pala ulit sa panlilibre niyo. Ngumiti pa siya ng malapad. Don't mention it. Anito at tumayo sa pwesto nito. Kaagad din naman siyang napatayo sa upuan niya at sumunod sa binata. Saan na po tayo ngayon sir? Tanong niya. Bibigyan niyo na po ba ako ng trabaho? Dagdag pang tanong niya. Well, naputol ito sa pagsasalita nang biglang tumunog ang cellphone nito na nasa bulsa ng pantalon nito. Wait for a second, anito at dinukot ang aparato sa bulsa nito. Bungad nito sa kabilang linya matapos sagutin ang tawag. He's already there. Tanong pa nito at sinilip ang orasang pambisig na suot nito. Okay, I'll be there in 10 minutes, thank you. Saka pinatay ang tawag. I'm sorry Mabel, but I have a meeting to attend to. Saad nito nang harapin ang dalaga. Ha? Kunot ang natanong niya, paano yung sinasabi mo? Just wait for my secretary's call, okay? Patatawagan kita sa kanya. Bukas na bukas. Ano nito? Ano? Akala ko ba? I really need to go by. Kaagad itong sumakay sa kotseng pumarada sa tapat niya. Kunot ang noo na napabuntong hininga na lamang ng malalim siya habang sinundan ng tanaw ang papalayong sasakyan. What's the problem? Kanina pa kita naririnig na nagpapakawala ng malalim ng buntong hininga. Anang Jess sa kanya na makaupo ito sa isang single couch. Are you okay? Kunot ang noo na tanong pa nitong muli habang nakatitig sa kanya ng mataman. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga sa katinusok-tusok ng kutsara ang ice cream na kinakain niya kanina pa. Medyo natunaw na rin yun Paano naman kasi? Na-scam ako kahapon, Anya. What? Gulat na tanong ni Jess. Scam? How? And why? Sunod-sunod na tanong pa nito. Pakiramdam niya itong kumukulo na naman ang husto. Ang kanyang dugo nang sumagi sa isipan niya ang binatang nangako sa kanya kahapon na tutulungan siyang magkaroon ng trabaho. Paano ang sabi nito sa kanya kahapon? Tatawagan siya ng sekretary nito pero namuti na ang mga mata ko sa kakaantay na tumunog ang aking cellphone pero wala pa rin. Naku naman kasi Mabel, minsan kasi may pagkaing-eng tayo Paano ka naman tatawagan ng sekretary ng timawang yun kung hindi niya naman kinuha ang cellphone number mo? Kahit pa buong buhay mo, ikaw na tumitig sa cellphone mo, wala ka talagang matatanggap na tawag mula sa kanya o sa sekretary niya. Mag-isip kasi minsan, libre lang naman yun Paninin mo ng kanyang sarili. Wala sa sariling napasimangot siya at binatukan ang sarili dahil sa naiisip niya. Tell me what happened? Nag-aalala pang tanong ni Jess sa kanya. Kasi naman may nakilala kong timawa kahapon. Inaya niya akong kumain ng lunch. Kapalit nung itinulungan niya raw ako o tutulungan daw niya ako magkaroon ng trabaho. Pagkukwento niya sa dalaga. Muling nagsalubong ang kilay ni Jess. Oh, ano? Anong scam doon? Ang sabi niya kasi tatawagan ako ng sekretary niya ngayong araw para kausapin tungkol sa trabahong ibibigay niya sa akin. Pero umasa lang ako Hanggang ngayon wala pang tawag. Teka. Nalilitong saad ni Jess. You met a guy yesterday? Tapos sinabi niyang tutulungan kanyang magkatrabaho pero hindi ka pa naman tinatawagan ngayon? Tanong nito. Inulit mo lang naman kasi ang sinabi ko Nakasimangot pa rin saad niya. Natawa naman ang pagak si Jess. Lalo siyang sumimangot. Ang seryoso mo kasi dyan. Akala ko naman kung ano na-scam na sinasabi mo. Saad pa nito. Siyempre, nakakasama lang ng loob kasi umasa ako Di sana kung hindi ako sumama sa kanya kumain ng lunch kahapon. Sana nakapaghanap ako ng ibang mapag-a-applyan. Katwiran niya pa. Hayaan mo na lang yun. I'm sure naman na may mahahanap ka ring trabaho agad. Bumuntong hininga ulit ito. Sana nga, Anya. Kung bakit kasi nung nakaraan sabi mo 1 buwan
ka pa rito. Tapos kahapon naman sabi mo, 1 linggo ka na lang dito. Tapos ngayon naman sasabihin mo, 10 oras ka na lang dito at aalis ka na. Saan niya na nagtatampo pa? Wala naman kasi ako magawa. My manager called me this morning. Alangan namang baliwalain ko ang trabaho ko ron. Right? Syempre, mahalaga sa akin ang trabaho. Kung sa bagay, kahit ako man ay ang nasa sitwasyon mo, hindi ko rin baliwalain ang trabaho ko pag sang-ayon niya sa mga sinasabi nito. Basta mag-iingat ka ron lagi. Of course, ikaw din. Mamimiss kita, Mabel. Oh, mamimiss din kita, Miss Jess. Jess. I'll call you by the way, kaya okay lang yun. Kasama rin ba ang mami mo? Yeah, I mean, lahat naman ng lakad ko lagi siyang kasama. Parang walang tiwala sa akin. Saan nito? Gusto ka lang niyang ingatan ng mami mo at isa pa, sigurado ayaw niya pang magkajowa ka. Kaya lagi siyang nakabantay sa'yo. Pagbibirong saan nito? Magikik pa siya. Natawa na rin si Jess sa mga sinabi niya. Well, she's right. Kaya laging nakabantay dito ang mami dahil ayaw pa nito magkaroon ng boyfriend ng anak. Yeah, you're right. Siya ang pumipili ng suitors ko. Mother knows best nga raw kasi. Hay nako, baka sa kakahanap niya ng best man for me, itumandang dalaga na ako nito. Saan nito? Iyong labidabs mo pala, ano ba ang pangalan nun? Pang-iba niya ng tanong dito. You don't ask, Mabel, baka mamaya niyan, ibuko mo ako sa kanya. Nakakahiya naman eh. Yun nga sanang balak ko para kapag bumalik ka na rito, may forever ka na. Anong malay natin, di ba? Kumunot ang noon na napatingin na lamang si Jess dahil sa mga sinabi niya. Hay, siguro. Hinihintay na lamang nito ang tamang panahon na muli silang magkita ng lalaking yan. And maybe the time ay magkakaroon na itong lakas ng loob na sabihin sa lalaki na gusto nito ang binata. Ate, may naghahanap po sa'yo, anang MJ, at inabot sa kanya ang cellphone niya. Sino raw? Tanong naman niya at kagad na pinunasan ang basang kamay. Nasa lababo kasi siya at nagluluto ng ulam para sa hapunan. Miss Rosales daw eh, sagot naman ito. Napakunot bigla ang kanyang noo nang maalala niya ang babaeng nag-interview sa kanya kahapon. Nagmamadali siyang tinanggap ang kanyang cellphone. Ikaw muna ang magtuloy nitong ginagawa ko. Anya at nagmamadaling naglakad palabas ng kusina at tinungo ang kanyang kwarto. Hello po ma'am, good evening po. Kinakabahang bati niya sa kabilang linya. Mabel Alfanta, right? Yes po ma'am, ako po yung nasa interview nyo po kahapon. Yeah, saad ng babae. Ano po bang atin? Bakit po kayo tumawag? Kinakabahang tanong niya. Pero sa likod ng kanyang isipan ay may nabubuo ng ideya kung bakit ito tumawag sa kanya ngayon. Well, I told you yesterday na padadalan ka namin ng message about sa interview result mo. Anito. And to be honest, Miss Alfanta, hindi ka natanggap sa interview. Kasabay ng pagkalaglag ng mga balikat niya ay ang pagbagsak din ng kanyang pag-asa na kaya ito tumawag sa kanya ngayon. Yun ay dahil tanggap siya sa trabaho pero mali pala. Ganun po ba ma'am? Salamat po, bigla naglahaw ang excitement at sigla ng kanyang boses kanina. I'm not done yet, Miss Alfanta. Anang babae sa kabilang linya. Po, as I was saying, hindi pa ako tapos magsalita. Anya. Hindi ka natanggap sa job interview because you're not qualified for the position. But lucky you, kasi ikaw ang ipinalit ko sa isang applicant na natanggap pero hindi naman matutuloy sa pagtrabaho niya because... Talaga po ma'am, nanlaki ang mga matang saad niya habang hindi pa man din tapos sa pagsasalita ang babae. Yeah, so I want you to come in the office tomorrow morning. Salamat po ma'am, salamat po talaga. Malapad ang pagkakangiting saad niya. Yeah, basta don't be late tomorrow. Yes po ma'am, maaga pa po, nandun na po ako sa office niyo. Salamat po ulit. Okay, see you tomorrow, Miss Alfanta. Banayad na bumuntong hininga ang pinakawalan niya sa ere matapos patayin ang tawag sa kanya. Ang akala ko matatapos ng ang araw ngayon na walang may mangyayaring maganda. Anya sa sarili. This is it, Mabel. Galingan mo para hindi mo na kailangang rumakit pa. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Matatanggap ka. Nakangiting saad ni Emerus kay Mabel habang magkaagapay silang naglalakad sa pasilyo ng hotel upang tunguhin muli ang office ng HR. Gaya ng sinabi niya sa babaeng nag-interview sa kanya kahapon, maaga pa lamang ay naroon na siya sa hotel para hindi siya malate. Salamat kamo sa babaeng nag-back out. Dahil kung hindi, nako, malamang na magbibilad pa rin ako sa araw para maghanap ng trabaho. Nakangiti pa rin saad niya.
Hindi yun, para talaga sa'yo yun, posisyon na to. Para talaga sa'yo ang trabahong to, giit pa ni Emeros. Napangiti na lamang siya ng malapad. Siguro nga, para talaga sa kanya ang trabahong to. Kaya hindi tumuloy ang babaeng dapat ay qualified sa posisyong yun. Nagpapasalamat pa rin siya ng sobra dahil sa good news na yun. Kagabi nga halos hindi na siya nakatulog ng maayos dahil sa excitement na nararamdaman niya. Sa wakas ay magkakaroon na naman siya ng stable na trabaho after ng isang taong pagpa-part-time job niya. Mas pinili niya muna kasi ang mag-part-time job noon para makapag-sideline pa rin siya ng ibang trabaho. Sa ganung paraan, doble ang kinikita niya sa isang araw. Kahit papano ay natutugunan niya ang lahat ng pangangailangan nila araw-araw. Lalo na ang pambili ng gamot ng bunso nilang kapatid. Paano? Dito ulit kita iwanan ha. Kita na lang tayo mamaya. Tapos ako na ang magpipresenta sa head natin na ako na ang magtuturo sa'yo sa mga kailangan mong malaman dito. At ako na rin ang magtuturo sa'yo dito sa buong hotel para alam mo. Anang Emeros, sige, salamat ulit Eme ha. Wala yun. Ngumiti pa ito. Sige na, mamaya na lang ulit anang dalaga at saka umalis. Agad namang bumukas ang pinto ng HR ng office at iniluwa roon ang isang babae. Miss Mabel Alfanta, tanong nito. Kagad na lumapit si Mabel, suot pa rin niya ang malapad at matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Good morning po ma'am, ako si Mabel Alfanta. Pasok ka, hinihintay ka ni Miss Miranda, anang babae. Sa kanito niluwagan ang pagkakabukas sa pinto. Thank you po ma'am, saad ni Mabel bago pumasok. Kagaya kahapon, naroon pa rin naman ang kaba sa dibdib niya. She just excited, malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya sa ere na makita niya ang babaeng nag-interview sa kanya kahapon. Nakangiti ito sa kanya. Good morning po ma'am, bati niya sa babae na medyo may edad na. Good morning Mabel, have a seat. Saad nito, umupo naman siya sa upuang naroon sa gilid ng lamisa nito. Congratulations to you again. Thank you po ma'am. Masaya po talaga ako na akong napili niyong ipalit sa nag-back out na hard niyo. Saad nito. Well, I guess this job position is for you. Kaya hindi tumuloy ang isang nakuha namin. Saad nito. Kagaya rin sa sinabi ni Emeros sa kanya kanina. Thank you po ulit. Anyang saglit lamang siyang kinausap ng babaeng nagpakilala sa kanyang Miranda. HR ng housekeeping department. Pagkatapos niyon ay dumating nga si Emeros. Ito ang mag-assist sa kanya sa umagang yon para ituro sa kanya ang mga bagay na dapat niyang malaman at matutunan. Thank you po ulit ma'am. Nakangiting saad niya at nakipagkamay pa sa babae. Emmy, ikaw nang bahala kay Mabel. Okay po. Huwag po kayong mag-alala Miss Miranda. Ako na po ang bahala kay Mabel. Saka magaling po tong kaibigan ko. Madali lang din po siyang matuto. Tila pagmamalaki pang saan nito. Good then, to? Sige na, at makapag-start na kayo sa trabaho nyo. Tara na bes, anang Emeros. Sa kanito ay ginaya palabas ng HR office si Mabel. Nako, excited tuloy akong ipakilala ka sa mga kasamahan ko at lalong excited akong itour ka sa buong hotel. Nakangiting saan ng dalaga. Ako rin na-excite na pero kinakabahan din ako. Huwag kang kabahan, nandito naman ako para mag-guide sa'yo. Habang nangangapakapas sa trabahong ito, saka isa pa, mababait ang mga kasamahan ko rito. Saglit itong tumigil sa pagsasalita. Maliban na lang sa isa, dagdag pa nito. Napabuntong hininga naman bigla ang kanyang noo. Maliban sa isa, tanong nito. Oo, kasi ang floor supervisor natin dito, kung makaasta, kala mo siya ang may-ari ng buong Imperial Palace. Ani nito. Madalas nga ako manggigil sa babaeng yun eh. Parang gusto kong hilahin pababa ang kilay niyang laging nakataas kapag nag-iikot siya rito. Kita ni Mabel ang pagkasira ng mukha ni Emeros nang mabanggit nito ang floor supervisor daw nila. Dahil doon, hindi niya tuloy maiwasang makadama ng kaba at takot. Well, hindi naman talaga mawawala ang mga feeling boss kahit saan ka magtrabaho. Mayroon talaga na magmamagaling at makikisip-sip sa boss para bumango ang pangalan at maging maganda ang image sa trabaho. Magmamagaling at aastang kung sino. Mamayang hapon nandito na yun. Siya, naku Mabel. Siya ang pinakaiwasan mo sa lahat ng tao rito sa hotel.
Sinasabi ko sa'yo, masisira lagi ang araw mo kapag siya ang makikita mo. Salamat sa paalala mo, Amy. Huwag na nga natin siya pag-usapan. Baka masira na lalo ang araw natin. Natatawang saad nito. Tara na at dadalhin muna kita sa locker area natin para maipakilala kita sa mga kasama natin. Ani nito sa kahinila sa braso si Mabel. Hindi na pala ako ang muse ngayon sa grupo natin. Ipapasa ko na kay Mabel ang corona. Kunyaring nakasimangot na saan ng isang babae na medyo matangkad. Nakasuot naman ito ng housekeeping uniform ay hindi may tatago ang medyo balingkinitang katawan. Maganda rin ang mukha. Para kasing edad lang ito nina Emeros at Mabel. Ibigay mo na kay Mabel ang corona mo, Aces. Total naman ay ilang taon ka nang nasa pwesto mo. At halata namang wala kang sinasabi sa ganda ng bago nating amiga. Pabirong saan nito ng isa pang babae na nasa late 40s na siguro. Yun na nga Ate Wanda, isusuko ko na kay Mabel ang corona ko. Napangiti na lamang na malapad si Mabel. Kahit papano, hindi naman siya makakaramdam ng pagkailang sa mga bago niyang makakasama sa trabaho. Mukhang mababait naman ang mga ito. At mukhang makakasundo niya ang mga ito. Salamat po sa pag-welcome sa akin dito sa niya. Basta Mabel, kung may mga taong tanong ka pa, huwag kang mahiya na lumapit sa amin. Tutulungan ka namin. Anang Wanda sa dalaga. Ito ang pinakamaedad na sa kanilang lahat na naroon ngayon sa locker area. Ngumiti siyang muli. Salamat po Ate Wanda. Marami pa tayong mga kasama rito sa locker. Yung iba, mga naka-day off lang. Mga mababait din ang mga yun, Anang Emeros. Mukhang mabait naman tong si Mabel, kaya sure akong makakasundo tayo. Ay nako, mabait talaga ako Aces. Hindi lang halata, nakangiting saan niya sa babae. At dahil dyan, bestie na rin tayo. Ani ito at mabilis na lumapit sa kanya. Walang paalam na yumakap ito sa kanya. Siya, sige na, at ililibot ko muna tong si Mabel para malaman niya ang mga gagawin at pupuntahan niya rito. Mamaya na lang tayo magtsikahan at baka makita rin tayo ng manager. Saad pa ni Emeros. Bye! Enjoy mo ang umaga mo Mabel. Maya-maya I'm sure may kontrabida ng dadating. Anang Aces. Ano palang pangalan ng floor supervisor natin, Amy? Tanong niya habang naglalakad na sila sa hallway. Si Miss Rasmeya, mataray ang babaeng yun. Akala mo kung sino siya rito. Kaya wala yung ibang kasundo, kundi ang dalawa niyang alipores, si Remelin at Onchim. Kaya dapat mo rin silang iwasan. Iba ang ugali ng mga yun. Yung dating kasama namin dito, na isa, nag-resign dahil sa kanilang tatlo. Nako, kung ako naman ang apihin ng mga yon, hindi ako patatalo. Lalaban ako. Pagkukwento pa nito. Pero hindi ka pa naman nila inaano dito. Hindi pa naman dahil alam naman nila ang ugali ko. Subukan lang nila. Anito, nagtaas pa ng noo. Napangiti siya. Oo nga, dapat hindi tayo nagpapapi sa ibang tao. Saka, pareho lang naman tayo mga empleyado. Kaya anong karapatan nila mga api ng iba? Kuri ka dyan, anin ito. Medyo nakaramdam naman ng pangangalay sa pa si Mabel dahil sa halos 4 na oras ng paglilibot nila ni Emerald sa buong hotel. Kung saan-saan siya nito dinala, tinuruan ng mga dapat niyang malaman sa trabaho niya. Nakakapagod man pero masaya pa rin siya dahil ito na talaga ang totoong may trabaho na siya at mukhang hindi naman siya mababagot sa trabahong pinasok niya dahil masayang kasama ang mga bago niyang kaibigan. Oh, kumusta ang tour mo sa hotel ko, Mabel? Nakangiting tanong ni Aces sa dalaga nang pumasok ito sa locker area nila. 12:00 na ng tanghali at break time na rin. Ngumiti si Mabel habang nakaupo siya sa bakal ng bench na naroon. Okay naman, medyo nangangali lang ang pako pero masasanay din ako kapag tumagal na. Nako, ganyan din ako nung una ko rito Mabel, masasanay ka rin kalaunan, Anong Wanda. Ako nga nilagnat nung unang araw ko rito, saan naman ni Emerald? Paano, nataon ng first day ko rito maraming guests na galing abroad dahil birthday yun ni Ma'am Josephine. Straight duty agad ang lola nyo kaya kinabukasan halos hindi na ako makatayo. Bugbog sarado ang mga muscles ng paa at katawan ko. Ganun talaga, kailangan natin ng trabaho kaya dapat lang na magsipag tayo kahit mahirap. Pipilitin natin kayanin dahil may pamilya tayong umaasa sa atin, Anang Wanda. Napatango naman siya bilang pagsang-ayon sa sinabi ng babae. Siya, sige na, sa kante na tayo magtsikahan.
Emeros, bauna na kayo, susunod na lang ako, papahinga ko pang kaunti ang paakuan niya. Sure ka, alam mo na papunta ron? Tanong naman ni Isis. Oo, dinala na ako ni Amy kanina ron, susunod ako. Sige, basta huwag kang magtatagal, sumunod ka kaagad. Susunod ako, Ate Wanda. Malalim na bumuntang hininga ang pinakawala ni Mabel sa area nang maiwan na siyang mag-isa roon sa locker area. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sinandal ang likod sa malamig na pinto ng locker niya. Medyo masakit pa rin ang paa niya pero hindi na kagaya kanina. Makalipas ang ilang saglit ay tumayo na rin siya sa kanyang pwesto. Pagkakuha niya sa kanyang baon ay lumabas na rin siya sa locker area na iyon at tinahak ang pasilyo papuntang kantin. Nako, saan nga ulit yun? Punot ang nona tanong niya sa sarili habang inililibot ang paningin sa mga hallway na nakikita niya. Wala sa sariling napangiwi na lamang siya at napakamot sa kanyang ulo. Kung bakit kasi pare-pareho ang tsura ng hallway hindi niya tuloy matandaan kung saan siya dinala o dumaan ni Emeros kanina. Bumuntong hininga siya ng malalim pagkuway ipinikit ang mga mata. Nag-inim-mini mo siya sa kanyang isipan habang itinuturo ang tatlong hallway na yon. Bahala na, anya at nagmulat ang kanyang mga mata sabay nagmamadaling naglakad. Pagliko niya sa dulo ng hallway dahil sa pagmamadali ay bigla siyang may nakasalubong na isang babae. Huli na nang makaiwas siya rito. Ouch! Pagalit na saad nito. Sorry po, hinging paumanhin niya rito. Tiningnan niya ang babae. Sorry ma'am, hindi ko po sinasadya na mabangga kayo. Nagmamadali lang po ako. Paghingi niya pa rin ang paumanhin sa babae. Bigla namang lumipad sa ere ang isang kilay ng babae pagkuway sinuyod siya ng tingin. Namewang ito bigla. So, bago ka rito? Tanong nito. Opo ma'am, first day ko po ngayon, sagot ito. Mas lalong tumaas ang kilay ng babae dahil sa nalaman nito. Kay bago-bago mo pa lang dito pero ganyan ka na ka-careless pagtataray nito. Kilala mo ba kung sino ako? Tanong nito. Napakunot-no siya at napatitig sa mukha ng babae. Ngayon ko lang po kayo nakita ma'am, kaya malamang po na hindi ko kayo kilala, sagot niya. Sino po ba kayo? Dagdag pang tanong niya. Nanlaki bigla ang mga mata ng babae dahil sa naging sagot at tanong ni Mabel. Tila hindi nagustuhan ang tabas ng dila nito. Sorry po ulit ma'am, hindi ko naman sinasadya na mabangga kayo. Nagmamadali lang po talaga ako, muling paghingi ng paumanhin sa babae. Sige po at maiwan ko na kayo, anya at nilagpasan ang babae. You can't live just like that, pagalit na saad ng babae dahilan ng paghinto ni Mabel sa kanyang paglalakad. Bakit po ma'am? Tanong niya nang harapin niya ulit ang babae. Magsasalita na sana ang babae nang tumunog ang cellphone nito na nasa loob ng bag. Nang hindi naman na nagsalita pa ulit ang babae ay nagmamadali na siyang umalis para tunguhin ang kantin. Nako, baka malit pa siya. First day pa naman din niya ngayon. Nakakahiya sa employer niya kung late ka agad. Ba't ang tagal mo? Tanong ni Emerald sa kanya na makalapit na siya sa lamesa ng mga ito. Ngumiti naman siya. Sorry, naligaw ako eh. Anya, nakakaligaw naman kasi talaga dito sa hotel. Kaya kahit ako, ganun din nung una. Anang Wanda. Oo nga eh, ganun din ako. Sigunda rin ni Asis. Siya pa nga. Nabalitaan niyo na ba? Tanong nitong bigla. Pareho naman nangunot ang noo ni na Emerald at Wanda dahil sa tanong ng kaibigan nila na ano, sabay pang tanong ng dalawa habang abala sa pagkain. Si Sir Hunter na pala ulit ang magiging boss natin ngayon. Tila kinikilig pang saad nito. Weh, sinong may sabi? Tanong ni Emerald, pero hindi rin nakaligtas sa mukha nito ang excitement dahil sa nalaman nito. Narinig ko kanina sa may laundry area ang sabi uwi raw ng Washington si Ma'am Amanda. Kaya si Sir Hunter ang ipapalit sa kanya. Okay lang na si Sir Hunter ang nandito, mabait naman siya eh. Wanda, oo nga eh, mukhang mas mabait siya kaysa kay Ma'am Amanda. Sang-ayon din saad ni Emerald. Sino si Sir Hunter? Singit na tanong ni Mabel habang ngumunguya pa siya ng pagkain. Gwapo yun, kinikilig pa rin saad ni Aces. Mabilis namang tinapik-tapik sa balikat ni Wanda ang babae. Kau talaga, basta lalaki ang pinag-uusapan, laging yan ang linya mo, ani nito. At ang tinatanong ni Mabel kung sino si Sir Hunter. Saad pa nito, napa-smid naman si Aces, ito namang si Ate Wanda parang hindi na nasanay sa akin. Siyempre marunong tayong mag-appreciate ng magagandang nilalang sa mundo, saad nito. Kung sa bagay, wala ka ng asim, kaya bitter ka na, pagbibiro pa nito.
Umirap naman si Wanda dahil sa sinabi ni Aces. Si Sir Hunter, siya ang anak na may-ari nitong hotel. Minsan na siyang nagpunta rito para bumisita. Pero ang talagang namamahala rito ay ang kapatid niyang si Ma'am Amanda. Si Emerus na ang sumagot sa tanong ni Mabel. Nakita ko na rin siya dating malapitan. At oo, tama si Aces. Gwapo si Sir Hunter. Ngumiti pa ito ng malapad. Nakipag-appeal naman si Aces kay Emerus. Gwapo siya, di ba? Kaya crush ko yan si Sir Hunter eh. Sobrang gwapo na. Yummy pa. Yung tipong kahit wala ng kanin at titigan mo na lang siya, busog na busog ka na. Full package kasi siya. Kanin na, ulam na, dessert pa. Kinikilig na saad nito. At sunod-sunod na sumubo ng pagkain. Napangiti naman si Mabel sa sinabi. Sinabi mo pa, nako, napakaswerte ng babaeng mapupusuhan ni Sir pagsang-ayon ni Emerus. Ikaw pala Mabel, may boyfriend ka na ba? Biglang singit na tanong ni Wanda sa kanya. Nahinto naman siya sa pagkain at napatingin sa babae. Nako, Ate Wanda, wala sa isip ko ang pagbo-boyfriend na yan. Anya. Nako, maniwala sa'yo Mabel, sa ganda mong yan, wala ka pang naging jowa kahit isa or ngayon lang wala kang naging jowa. Dodang tanong pa ni Aces. Bukod sa mas mahalaga ang pamilya ko, wala akong oras para dyan. Sakit lang din sa ulo ang mga lalaking yan, sagot niya. Hindi niya nilalahat pero yun din naman ang totoo. Magiging problema lamang sa kanya ang mga lalaking yun kung sakaling makikipagrelasyon siya. Uunahin na lamang muna niya ang kanyang mga kapatid at inay. May panahon naman para sa love life kung ibibigay sa kanya ng Diyos. Bakit niya tatanggihan? Pero sa ngayon ay pamilya na muna ang priority niya. Hindi naman lahat sakit sa ulo ang pagtutol ni Aces sa sinabi niya. Siguro may iba lang, dagdag pa nito. Halos sabay na rin kaming lumaki nitong si Mabel. At oo, wala pa yan naging jowa kahit isa. Natatawa namang saad ni Emerus. May mga nag-attempt na manligaw sa kanya dati pero laging busted. Maswerte rin pala ang magiging boyfriend mo, Mabel. Anang Wanda. Ano naman ang ikakaswerte ng lalaking magkakagusto sa akin, Ate Wanda? Nakangiting tanong niya. Simpleng babae lang naman ako. Walang special sa akin para maging swerte ang isang lalaki kapag ako ang nagustuhan. Anin nito. Mahirap lang ang estado ko sa buhay. Huwag kang magsasalita ng ganyan, Mabel. Putol ni Wanda sa iba pa niyang gustong sabihin. Hindi naman sa katayuan o estado ng buhay nasusukat ang swerte sa pagmamahal. Hindi sa dami ng pera at kayamanan nasusukat ang swerte sa pagmamahal kundi sa nararamdaman ng puso natin. Anin ito. Agree ako sa sinabi mo, Ate Wanda. Anang Emerus. Nag-thumbs up naman si Aces. Ako rin, Ate Wanda. Banayad na bumuntong hininga na lamang ang pinakawalan niya pag quite tahimik na itinuloy ang pagkain niya habang kung ano-ano pa ang napag-usapan ng mga kasama niya. Pagkatapos nila sa kantin ay nagpaalam siya. Saglit na didiretso sa banyo at iihi siya. Iihi lang ako, Eme. Anya, sige at susunod ka na agad ha. Tumango naman siya bilang tugon saka nagmamadali na naglakad upang tunguhin ang comfort room ng mga empleyado ng hotel na yun. Papaliko na sana siya sa dulo ng pasilyo nang bigla naman siyang may nakabangga na bulto ng lalaki. Sa labis na gulat ay halos mabuwal pa siya. Maswerte na lamang siya at mabilis siyang nahawakan ng lalaki sa kanyang bewang bago pa man siya tuluyang bumagsak sa marmol na sahig. Careful! Anang baritoning boses ng lalaki. Sir Teo! Nakangiting sambit ni Mabel sa pangalan ng binata nang humiwalay siya rito. Mabilis pa siyang napatayo ng tuwid. Hello po! Nagkita ulit tayo! Kumaway pa siya rito. You are here? Anang binata at bahagyang pang ginulo ang tuktok ng kanyang buhok. 2 beses na tayong nagkakabanggaan sa labas ng banyo ah. Nakakalokong ngiti ang biglang sumilay sa labi nito. Napahagikik na lamang din siya nang maalala niya ang unang beses na pagkikita nila sa loob ng bar ng gabing yon. Sa tapat din yun ng banyo. By the way sir, ikaw po ba ang tumulong sa akin para makapasok dito? Maya-maya tanong niya. I told you I'll help you. Sagot nito at naglakad na. Sa halip na pumasok sa banyo para umihi ay agad siyang tumunod sa binata. Hindi na lamang niya pinansin ang pantog niyang parang puputok na ata. Salamat po ulit Sir Teo, ha? Asmon, mabilis na pagtatama nito sa pangalan nitong ilang beses nang binanggit ng dalaga. Ang kulit naman kasi talaga ng babaeng to. Nang nakaraan pa ito, sinasabihan ng binata na Asmon ang itawag rito. Pero
Teo pa rin ang Teo ang binabanggit. Mas gusto ko nga po ng Teo, anya. Seryosong tingin ang pinukul nito sa kanya. Just call me Asmon. You're not allowed to call me that way. Napa-ismid naman siya rito. Ang arte talaga nito pareho lang naman yun Teo Asmon, di naman ang Paul mo. Baliwalang saad niya habang sumasabay pa rin sa paglalakad nito. Pinag-ikis pa nito ang braso sa tapat ng kanyang dibdib habang bitbit pa rin ang lunchbox niya. You're not my mom, so you can't call me Teo or else. Babawiin ko itong trabaho. Sir Asmon, madali naman po akong kausap Mabilis na agaw niya sa pagsasalita nito. Ngumiti pa siya ng malapad habang nagtataas baba ang mga kilay niya. Hindi po pala kayo mabiro Tanong pa niya. Napapailing na naman ang binata. Sobrang kulit talaga ng babaeng to sa isip-isip nito. Pero hayon nga po sir. Salamat po ulit sa pagtulong mo sa akin na makapasok dito. Muling saad niya. Ang akala ko po talaga scam kayo Muling nangunot ang noo ng binata nang tingnan nito si Mabel. So how's your first day of work? Sa halip ay tanong na lamang nito. Okay na lang naman po sir. Medyo nangangapa pa po ako kasi first time ko po sa trabahong ganito. You can do it. Ngumiti siya ritong muli. Oo nga po sir, kakayanin ko po. Anya. Ay tika nga po pala sir, kayo rin po ba ang may-ari ng hotel na to? Maya-maya ay naisipan niyang tanong sa binata. Nagtataka lamang kasi siya, baka ito ang may-ari ng hotel. Kaya madali siya nitong natulungan na maipasok doon. Tumigil sa paglalakad ang binata at hinarap siya. Saglit itong tumitig sa mga mata niya. Hindi niya malaman kung bakit parang kakaiba ang dating. Para sa kanya, ang mga matang ito, parang dagat na kulay asul, parang naghihipnotismo habang tinititigan niya yun. Mapupungay ang mga yun, mahabang pilik mata, at mas lalo itong nagiging gwapo sa paningin niya. Isinama na rin ang matangos nitong ilong, makakapal na kilay, perfect jawline, parang nakakatakot kapag umigting yun, at ang manipis at medyo mapula nitong mga labi na bagay dito. Alam niyo po sir, kunot ang noo na saad niya. May kamukha po kayo. Bumuntong hininga at wala sa saling biglang naglakad muli si Asmon. Nang marinig nito ang sinabi niya, napasunod din naman siya rito. Come on Mabel, I told you already that guy you saw in the brochure is not me. Ani nito, hindi ko naman po igigit na sa inyo ngayon na kayo yung lalaking naka-brief na nasa brochure. Kung ayaw niyo po, ani niya. Kumunot ang noo nang nilingon siyang muli ni Asmon habang nagtutuloy pa rin sa paghakbang. Mukhang maubusan na naman ito ng pasensya sa babae dahil sa mga sinabi niya. Pero this time po sir, may iba po kayong kamukha. Patuloy pa niya. Hindi niya pinansin ang naiinis nitong itsura. Alam mo, ang daldal mo, saad nito at bumuntong hininga ng malalim. Hindi nga po sir, you know what? Let's go, samahan mo na lang ako pagkuway, saad nito. Nagulat pa siya nang walang pakialam at biglang hawakan ng binata ang kanyang kamay. Hinila siya nito. Sir, sandali lang po, saan po ba tayo pupunta? Tanong niya. Maya-maya may nakasalubong siyang mga empleyado ng hotel. Mga kagaya niyang room attendant din. Mga nagtataka ang itsura ng mga ito habang nakatingin sa kanila ng binata. Maya-maya ay biglang nagsalubong ang mga kilay ng mga ito nang makitang magkahawak kamay sila ni Asmon. Nang makaramdam siya ng pagkapahiya ay bahagya niyang hinila ang kanyang kamay para sana bawiin sa binata. Ngunit hindi niya naman nagawa yun, mas lalo kasing hinigpitan ni Asmon ang pagkakahawak sa kamay niya. Just come with me, saad nito. Sir, oras pa po ng trabaho ko ngayon, baka po pagalitan ako ng I'm your boss, Mabel, kaya walang may magagalit sa'yo. Putol nito sa iba pa niyang nais sabihin. May trabaho pa po ako sir, don't worry about it. Wala na nga siyang nagawa kundi ang magpatianod na lamang sa binata kung saan man siya nito dadalhin. Mabel, tawag ni Emeros kay Mabel nang makita nito ang dalaga. Emmy, nakangiting saad niya at naglalakad palapit sa kaibigan. Saan ka pupunta? Akala ko nagbanyo ka lang, tanong nito. Ha? Oo, medyo sumama kasi ang tiyan ko. Pagdadalhilan niya, nakakaya naman kasi kung sasabihin niya ritong sumama siya sa boss nila para lang pumunta sa restaurant at magtsaa at mag-relax. Baka kung anong pangisipin ni Emeros sa kanya. Kabago-bago lamang niya ay sa kanyang trabaho tapos ganun agad ang inaasta niya. Medyo panis na ata ang baon ko kaya sumama ang tiyan ko.
Saad pa niya at napahawak sa kanyang tiyan. Sana sinabi mo sa akin kanina para hinatian na lang kita sa baong ko. Masama nga talaga sa tiyan ang kumain ng panis na pagkain, anang dalaga, saka naglakad. Sumunod naman siya rito. Nakakahiya kasi sa iyo, Anya. Napatingin sa kanya si Emeros. Napaira pa ito sa kanya. Para namang hindi tayo magkakilala at magkaibigan para mahiya ka pa sa akin. Anin ito. Ngumiti naman siya rito. Sige, hayaan mo next time na mapanis ulit ang pagkain ko ay makikishare na ako sa pagkain mo. Saad na lamang niya. Hanggang sa makapasok sila sa locker area nila, naroon din ang iba nilang kasama. Amy, kayo na ni Mabel ang pumunta sa laundry area at kunin na nyo naroon ang bagong linen bed, sheet at pillowcase. Tapos kayo na ang mag-assign sa 5th floor. Kami naman ni Aces ang pupunta sa 10th floor. Anang Wanda nang makita nito ang dalawang dalaga. Sige po Ate Wanda, sagot nito. Sige at mauna na kami, halika na Ace. Good luck bestie, saad pa ni Aces kay Mabel bago ito naglakad na rin palabas ng locker. Thank you Ace, nakangiting saad niya. Tapos ka na ba? Tanong di ni Emeros sa kanya na matapos itong suot ang uniform na hinubad nito kanina. Nagmamadali naman siyang tinali ang kanyang buhok. Ilang kwarto na ba ang nilinisan natin ngayon? O lilinisan? 12 rooms, nakangiting sagot ng dalaga. Ganun karami? Gulat na tanong niya. Hindi naman siya magrireklamo. Nagulat lamang siya na ganun karaming silid ang papasukin nila para linisin. At naninibago pa kasi ang katawan niya dahil sa trabahong ito. It's her first day of work. Kaya siguro naman acceptable pa ang mga reaksyon niya. Kakaunti pa nga lang yan. Dati naming nililinis dito. Anang Amy at saka nag-umpisa na ring maglakad palabas ng locker. Sanayan lang naman yan, Mabel, kung gusto mong tumagal sa trabaho. Anito, kilala kita at alam kong masipag kang tao. Wala kang inuurungang trabaho, kaya alam kong kaya mo rin ito. At isa pa, nandito naman kami ni Ate Wanda at Aces para tulungan kang matuto sa lahat ng kailangan mong matutunan dito. Kaya nga maswerte ako na kayo ang naging katrabaho ko. Kung iba sana, nako, natatawa pa siya ng pagak. True, pagsang-ayon nito sa kanya. Tulak-tulak nila ang malaking trolley hanggang sa makarating sila sa laundry area. Amy, sino tong kasama mo? Bago? Tanong ng lalaki na nakasakay nila sa koridor. Parang hindi ata nalalayo sa kanilang edad nito. Bata pa namang tingnan at medyo may tsura din. Malapad pa ang ngiti sa mga labi habang nakatingin kay Mabel. Baka naman pwede mo ako ipakilala sa kanya, saad pa nito. Kahit nakita ni nito ang nameplate ng dalaga na nasa itaas, kaliwang bahagi ng dibdib nito. Napairap naman si Emeros at naglakad palapit sa laundry exchange counter. Hay naku Ryan, kung may bala kang isama sa kalukuhan mo, itong kaibigan ko, wag mo nang ituloy. Kasi ngayon pa lang, tatamaan ka na sa akin, masungit na sa nito. Tumawa naman ng pagak ang lalaki at pumasok sa pinto ng laundry area. Grabe ka talaga sa akin, Amy. Kala mo sa akin, babaero? Gusto mong sagutin ko pa ang tanong mong yan? Balik na tanong nito at muling inismiran ang lalaki. Akin na yung mga kailangan para sa 5th floor. Naalibadbaran ako sa pagmumukha mo eh. Lihim na napangiti na lamang si Mabel habang nakatingin sa kanyang kaibigan at sa lalaking Ryan daw ang pangalan. Hi, ako nga pala si Ryan, pagpapakilala ng lalaki sa kanya, habang panakanakan tingin sa hawak nitong papel. Ngumiti siya rito. Mabel, Anya, pasensya ka na rito kay Amy ha. May crush yan sa akin pero ayaw lang amin.